Amazing day mga ka-JMC. Ayan, so dito na naman tayo. Meron na naman tayong bagong ipa-price update. Ayan, so ito, kung napanood nyo yung bike check ko noong nakarang araw kay T-Rich Venom. So meron isang klase si T-Rich, ito si T-Rich Alpha. Ito yung naka 1x13 speed. Ayan, so pag-usapan natin yan kung magkano na nga ba yung presyo nya. So i-bike update na rin natin, pero bagong lahat, please like and subscribe. Okay, so umpisa na natin i-bike check and i-price update itong T-Rich Alpha 29er mga ka-JMC. Amazing day mga ka-JMC. So ito na po yung T-Rich Alpha natin na 29er. Ayan. So hindi na rin to bago para sa inyo kasi lumabas ito mga January, mga ganon, o December last year, pero ito ay 2023 model. Kasi yung 2022 model niya to ay one color combination lang. O for example, merong blue lang din siya. Pero itong 2023, two-tone color na siya. For example, ito meron siyang red with blue, o parang maroon na halong blue, dark blue. Ayan, two-tone color na po kasi ngayon malabas. So ito, si T-Rich Alpha natin ay 29er. Ayan, kung mapapansin nyo dito sa kanyang chainstay, dito nakalagay yung 29ER niya na size. Then T-Rich ang brand, dito nakalagay sa kanyang down tube. Sa kanya naman top tube, dito nakalagay yung Transcend Oneself. Ayan. Sa kanya namang set tube, dito nakalagay yung Alpha na model niya. Frame size ay medium frame. Ayan, material niya aluminum alloy 6061. So dito nakalagay yung material niya. So makapal na klase na alloy yan pero magaan. So dito meron yan lagayan ng battle cage. Ayan, syempre halos lahat naman ng mountain bike meron yan. Ang gandahan nito, no? Two-tone color na siya, like I said. Pero ito glossy. And then smooth weld yung kanyang frame. Ayan, wala siyang pinagbakas ng weldingan except dito sa ilalim. So dito kasi kailangan talaga may welding yan. Kasi dito lahat yung bigat. Siyempre pag umupo tayo, lahat ng bigat ay dito. So kailangan naka-solid welding yan. Alloy weld niya po yan, no? So yan. Dito, quick release na rin po yung kanyang seat post. Ito ay alloy na. Seat clamp niya ay alloy na rin. Seat post ito ay 31.6. Ayan, T-Rich ang brand. Then yung kanyang pedal, stock pedal alloy po ito. Ito ay ball bearing. Yung stock lang din. Sa kanya namang saddle, T-Rich ang brand. Ayan, wala masyadong design, pero common T-Rich po yung brand niyan. Dito naman tayo sa kanyang drivetrain. So ito ay naka 1x. So 1x talaga yung design ng frame nito. So wala siyang pang 2x or 3x yung dadaanan ng cable. So design siya 1x. Pero ang kinagandahan nito, Halotech na yung crank niya. Yan, yung kasi diba yung sealed bearing natin na bottom bracket, yun yung square type. Ito Halotech na. Then yung crank arm niya, T-Rich na rin po yung brand niya, alloy na rin po ito. Yung chain nito ay steel 34 teeth. Ayan, so dito 34 teeth po itong chain ring niya. Sa kanya namang kadena o yung YBN ang brand, ito ay 13 speed. Sa kanya namang RD ay Smuts TRX. Ayan, so Smuts po ito. Ayan, kung mapapansin nyo dito, Smuts yan. So ito ay 13 speed. So bilangin na rin natin. Ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 speed. Ito ay naka 11 to 50 teeth. Sunshine yung kanyang sprocket. Cassette type po ito. Alloy na rin yung kanyang hub. Ito ay cassette type din ito. Then yung rim nito ay alloy na 29er. T-Rich na rin po yung brand. Gulong na ginamit sa kanya ay Kenda tire. Then ang size nito ay 29 by 2.20. So mas malapad-lapad siya. Pero ito ay Kenda. So maganda yung gulong na to pang trail. So dumaan kayo dun sa mga malulupang kalsada. Ayan, daanan ay alloy na bulol na. So kung may dumaan kayo dun sa mga malulubak na daan o malupa o magti-trail kayo o light trail, ito maganda dito kasi ganitong klaseng gulong pwede doon. Kasi merong gulong na fast rolling yung mga pino. Yung katulad doon kay T-Rich Venom, ayun yung mga pang road lang talaga.
So dito kasi pwede to sa mga malupa o mga bakong daan. Okay? So ito, yung hub pala nito ay alloy na. 32 holes po ito, no? So yung tingnan natin kung may brand. So walang pagkakilanlan, pero ito ay cassette type naman yan, alloy na rin po yan. Dito naman tayo sa kanyang harapan. So yung kanyang head tube, ayan po nakalagay yung T-Reach na logo niya. Then ito ay tapered. Headset nito ay Neko. Ball bearing, stock lang din, pero ito ay tapered. Then kanyang stem, T-Reach na rin po yung brand, alloy na po ito. Then ganun din yung kanyang handlebar, alloy na rin po yan. Sa kanya namang fork nito ay naka-air na. Ito yung nagustuhan ko dito, mga naka-air fork na to. So mas magaan to compare mo doon sa preload natin na coil. So ito mas magaan, mas maganda yung performance niya. So yan yung upgraded version naman ng fork niya. So dito may lockout siya, manual lockout. Yung lockout, ito yung preload, yung bouncing. Tapos lock po sa wala. Yan. Ang purpose po niyan, kung kayo dadaan dun sa mga bako, magti-trail kayo, so i-open nyo para magba-bouncing yung fork natin. So para magamit nyo yung performance ng fork. Kaya kung mag-aahon naman kayo, kung gusto nyo matulin, i-lock nyo. Pag-aahon, maganda yan. Persado ka. Hindi siya babawas dun sa persa natin pag umaahon tayo. Sa shifter naman ito ay 1x, so wala siyang shifter dito sa kaliwa. Then dito sa kanan, meron siya yung smatch niya. Ito ay 13 speed. Kinagandahan nito, ito yung in-upgrade dito, no, yung Shimano na, yung kanyang hydraulic. Shimano MT200 na po ito. Yan, legit na Shimano po yan. Yung unang labas ng 2022, hindi ko sure kung si Myers po ba yun o Logan. Pero mas maganda kasi dito, naka Shimano MT200 na yung hydraulic niya. So yan, yung fork niya ay alloy na. Ito ay air fork. So quick release naman po yung kanyang unahang gulong, galing din kanyang likurang gulong. Yung hub nito ay quick release na rin. So ito, yung rotor na ginamit sa kanya ay steel, pero ito ay 160 mm. Then Shimano din yung kanyang hydraulic. Ayan po, yung caliper niya Shimano din, tugma dito. So hydraulic, wala kayong makikitang cable dyan. So ano yan, may brake fluid po yan. So 32 holes na rin yung kanyang hub, alloy rim, 29 by 2.20. Kenda tire po ito, no? So magandang klase ang Kenda tire. Yan, so Honey Badger 30 TPI. So yung pinaka PSI lang nito, yung pinasalpak namin na hangin is nata 32 to 35 kasi stock lang din pa naman po ito. So pag kumapit na yung gulong niya, kung tumagal-tagal, pwede nyo hanggang 40, pero makaldag po yun. Kung kayo ay magte-trail, so mga 32 PSI, pero kung kayo ay gusto mas mabilis, i-40 nyo, pero makaldag po yun. So magkano na nga ba itong bike natin kay T-Reach Alpha 29er? Naka 1x13 speed, alloy frame, seat post, stem, handlebar, naka air fork na rin yan, alloy na rin yung kanyang hub, alloy yung rim, Kenda tire. O yan, so upgraded version niya, cassette type, 13 speed. Stock lang din naman po yung hub nan, kaya yan lang po yung tunog niya. Okay, presyo nito 17,500 doon sa kanyang SRP. So available sa TikTok yan, sa Shopee. Ayan, so 17,500 po yan with 6 freebies, glove tube, machine guard, arm sleeve light. Kinagandahan nito, kung pipick up nyo dito yan sa branch natin, so ma-avail nyo siya, may discount kayong 1,000 pesos. Yan, cash pick up, no freebies. Kung kayo ay may enough cash naman, malapit kayo dito, gusto nyo mas malaking discount, ma-avail nyo to, 16,500 cash pick up, no freebies. So 17,500 kasi yung SRP nito, ito yung nilalagay talaga namin, yung credit card, home credit, then TikTok, Shopee, SRP po yung nilalagay namin. Ayan, so comment down below kung okay sa inyo yung bagong update ni T-Reach Alpha 29er. Amazing day mga ka-JMC. So natapos na tayong i-bike check itong T-Reach Alpha 29er natin. Ito yung naka 1x13 speed. Then Kenda tire. Yung gulong naman ito ay pang trail, no? So makunat. Maganda yan sa mga mabawang lugar. Kung gusto nyo, I suggest, kung gusto nyo yung fast rolling, so yung T-Reach Venom ang kunin nyo, 1x12 yun. Compass yung brand ng kanyang gulong, fast rolling po yun. Pero kung gusto nyo naman
pang trail, ito, mag-T-Reach Alpha ka na para hindi ka na agad palit agad ng gulong. Kasi nakadepende po yan sa gagamitin nyo. Kung saan nyo siya gagamitin, for example, pang service sa trabaho, o gamitin yung bike to work, di ba? So pang service lang din para mas mabilis ang pagda-bike nyo. So ito, si T-Reach Alpha ay pang trail. Yung T-Reach Venom fast rolling, yun po yung mas madabis sa mga kalsada natin, sa mga asfalto. Pero kung malupa naman yung dadaanan nyo, dito kayo kay T-Reach Alpha 29er. So parehas naman silang 29er, meron din 27.5 po yan. So yan, so comment down below kung saan po sa dalawa yung gusto nyo, yung T-Reach Venom po ba o yung T-Reach Alpha na to. So comment down below kung okay sa inyo yung price tsaka yung specs ni Alpha gawa ni T-Reach. Okay, thank you and God bless.